Dr. Tony Liachon. Nandito po tayo uli ngayon para magkaroon tayo ng interaction naman regarding sa ating mga post-relevant topic. So, itong question, ask ko lang, Doctor, kung yung left side ng breast ko na nakakapako po, wala naman po bang epekto? Yan. So, that's a valid question, no? Kasi ang left breast mass, usually, dapat pagsuspetsahan yan. Kasi alam naman natin, ang breast cancer is the number one cancer in the world and in the Philippines. Of course, you know already that my mom died of breast cancer din. So, very important yun. Kasi pag na-miss mo yung diagnosis, hindi mo alam breast cancer na. Very important siya. But hindi lahat ng breast mass cancerous, lalo na kung bata pa siya. Kasi yung benign mass, ang tawag dyan, ay fibroadenoma. So, kunyari, meron ka nakakapang mass at bata pa, tapos hindi naman malaki, and then nakita natin, walang secretions, tapos well-defined, still worth pa rin na obserbahan natin yung mga bukol na yon na nakakapanyo. And then, kung talagang nababother kayo, lumalaki, lalo na kung meron kayong history ng breast cancer sa family, sa inyong ina or siblings, mas maganda ipa-check up nyo sa doktor. So, meron naman tayo mga general surgeons, meron din tayong mga OB-GYN, as well as mga breast surgeons na eksperto. Maganda pa rin kasi makama-miss natin. Alam niyo po ba ang cancers ngayon, ang number 2 killer in the Philippines. So, medyo tumaas po siya. Dati number 3. Ngayon, sa latest data ng Philippine Statistics Authority, this year, akalain mo number 2 na siya. So, mag-ingat pa rin tayo. And I think it's very important. No? So, ang next naman ay Lydia's 1868. Magandang araw po. What could be po the relation of the Filipinos problem like our medical crisis and corruption with overpopulation? Salamat po. Connecting the dots, no? Well, alam naman natin na sa healthcare natin, meron ding mga alleged corruption. Kasi alam naman natin na several times in the past, meron na rin mga officials ng healthcare, like sa Department of Health at saka po sa PhilHealth, na naimbestigahan na po ng Blue Ribbon Committee and then accountability ng lower house at saka Senate. Meron ho bang connection doon? Hindi naman natin maiiwasan yan, lalo na sa panahon ngayon, no? Pero may relasyon ho ba siya yung healthcare crisis talaga sa corruption? I don't think so. Kasi marami po namang healthcare system na maayos naman na walang corruption. Let's say, Japan, Singapore, maayos ho yan. No? So, kung meron man, dahil sa atin, very liberal ho kasi ang ating pagsasalita lalo na with the advent of social media. Kaya medyo nag-zoom up ho Pero in relation to our population, meron din ho ba na relasyon? So, maaari po. Kasi yung healthcare crisis maybe with the population. Kasi yung ratio po ng doctors natin ngayon to the population, dapat ang ideal 1 is to 1,000 to 2,000. Yun talaga dapat ang ideal rate. Maabot po tayo sa 1 is to 20,000 kasi ang reason for that, tatlo. The first reason, nagbabalon yung population natin. Yun ang una dyan Kaya, kita nyo sa Singapore, meron hong increased taxes pagka sumobra ho yung anak ninyo doon. Kaya, nakapako ang kanilang population hanggang 6 million for many years. Hindi nag-i-increase yan. So, number 2, problema natin, nagmamigrate ang healthcare workers. We're the number 2 exporter ng doctors in the world next to India and the number 1 exporter of nurses. Alam niyo po ba, 2 weeks ago, nabasa natin na history 26,000 nurses ang kumuha ng examination sa US. Samantalang last year, 12,000. At ang passing rate ng Pilipino sa examination ay 50%. So you would expect na maaring umalis ang mga nurses na to. Lalo na, during the pandemic, nagdi-demand sila ng kanilang compensation na hindi na ibibigay. Ang salary natin ay mababa or healthcare workers. And then, yung pag-seek nila sa greener pasture, andun pa rin. Siyempre, wala naman tayong magagawa doon. We cannot naman prevent people from going out of the country. Choice yan At ang tatlong reason, medyo mabagal din ang justice system din natin. Kaya, kita natin, yung mga cases natin, bago nahahatulan yan. Kaya, I think, yung corruption issues at saka healthcare crisis, parang nape-perpetuate kasi wala naman napaparusahan sa tagal ko nakikita do sa investigasyon natin. So, these are some of the questions that we got from our post and I'm glad na merong mga nagtatanong so that we can interact. No? So, thank you for supporting my social media accounts and until next time, and thank you also for your support. Kung meron pa ho kayong questions dun sa mga post natin, don't forget to type dun ho sa baba and then we will revert back to you. Again, thank you for your support. Maraming salamat po.